Kayo ba ang mga Shen Shiyu at Shen Qingwan? Kayo naman. Ang inyong ina na si Shenling ay katulong sa aming bahay. Sumama kayo sa amin sa lungsod ngayon din. At magpakasal kayo sa pamilyang Li. Bilang kapalit namin, ang dalawang magkapatid na Li, kahit na mga halaman na lang, na isang hininga na lang ang natitira, at magiging byuda lang kayo sa buhay pag pinakasalan sila. Pero, bagay na bagay sila sa mga probinsya ng tulad ninyo. Sobra-sobra pa nga. Bakit kami ang dapat magpakasal bilang kapalit ninyo? May sira ba kayo sa ulo? Nanay, ano ang gagawin ninyo? Bitawan ninyo si nanay. Pwedeng pakawalan siya, pero may kondisyon. Kailangang pumayag kayong magpakasal bilang kapalit namin. Kung hindi, Huwag ninyong galawin siya. Pumapayag kaming magpakasal. ayun, tama. Pero hindi namin kilala ang mga binata ng pamilyang Li. Paano kung malaman na kapalit lang kami? Kapag napakasal na, Hindi pa kami nakikita ng pamilyang Li. Kung hindi ninyo sasabihin, walang makakaalam. Sige, sumama kayo at magpalit ng kasal na damit. Ihahatid kayo sa pamilyang Li. Tara na. huwag ninyong aapihin ang nanay ko. Nanay, aalagaan naming mabuti ng kapatid ko at ako. Ang aming sarili. Wow! 8. Ang rangya-rangya dito. Sa isi ko lang nakita ang ganito. 8. Nakasusi sa labas ang pinto. Tingnan natin. Ito ba ang mga lalaking pakakasalan natin? Yung si Lee Jae-yu, matangkad ang ilong niya, mukha namang gwapo. Nga, pero kung mga gulay lang sila, hindi na natin kailangan magpanggap pa. Baka pag umalis na sila, makakuha pa tayo ng malaking pera. Pagdating ng panahon, dadalhin natin ang mana, kasama si mama, at tayo'y lilipad palayo. Huwag kang magsalita ng ganyan, King Huan. Sige, usapan na to. Si Lee Jae-yu ang gusto kong maging asawa. Sige, ikaw ang bahala. Then. Kayong dalaga, kayo ba sina Yuan at Tingting? Magandang araw po, Yung Leslie. Magandang araw po, Yung Leslie. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Kailangan ng baguhin ang tawagan. Mama, Oh, anak, ayan, tama yan. Ang mga batang sina John G at Jiayo, mula noong aksidente, ay hindi pa nagigising. Mahirap na trabaho ang naghihintay sa inyong dalawa. Mama, ang mabuting tao ay laging inaangatan ng tadhana. Siguradong gagaling silang dalawa. Nga, at saka kami ni ate, magagaling kaming mag-alaga. Ting-ting, Yuan, ngayong pumasok na kayo sa pamilya Lee. Huwag kayong mag-alala, hindi ko hahayaang mahirapan kayo. May 50 milyon bawat isa sa mga card na ito. Kunin muna ninyo. Bumili kayo ng kahit anong gusto ninyo. Dahil hindi tayo nagkita noon, hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo. 50 milyon? Mama, napakalaki naman po nito. Hindi po namin ito matatanggap. Ano ba yan? Mga manugang kayo ng pamilya Lee. Karapat dapat lang ito sa inyo. Masayang masaya ang araw na ito. Huwag kayong mahiya sa akin. Kayo namang mag-asawa. Pagbutihin ninyo ang relasyon ninyo. King Huan, napakabukas palad ni M. Leslie. Kailangan talaga nating alagaan silang mabuti. Mag-alaga lang ng gulay, makakuha ng 50 milyon. Ang negosyong ito, syempre naiintindihan ko. Napakabait sa akin ni M. Leslie. Hindi ko pwedeng sayangin ang kabutihan niya. Hindi pwede. Isang pasyente lang ito, na hindi makagalaw. Huwag kang mahiya. Naku.
Ang tagal mo nang nakahiga sa kama. Ang tagal mo nang nakadrip ng nutrisyon. Ang laki pa rin ng pectoral muscles mo. Lee, siguradong marami kang inalagaan. Hindi. Bakit ang init ng mukha ko? Hindi pwedeng hindi rumespeto sa pasyente. Kahit na kami ng kapatid ko, ay napilit lang. Pero hindi kami apihin ng halaman na tao. Hindi kami pipilitin. Nakahiga lang ng tahimik. Parang okay lang naman. Ang mga araw na tahimik at simple lang, ay bihira na lang. Kapag wala ka na, sasama ko si King Huan at aalis kami dito. Lee Jaeyu, ngayon ako naman ang magmamassage sa'yo. Dapat mabait ka ha, huwag kang gagalaw. Nga, muntik ko nang makalimutan. Hindi ka naman talaga makagalaw. Aray, okay ka lang ba? Sana hindi nasira. Alam Lee Jaeyu, hindi tama ito. Ang tagal mo nang nakahiga. Bakit matigas pa rin ang braso mo? Tingnan ko nga, ang mga muscles dito, kung malaki rin. Wow! Ang ganda ng katawan mo. Gwapo pa ang mukha. Talagang swerte ko. Nakakuha ako ng modelong asawa. Okay din pala ang halaman na tao. Hindi kami apihin. May abs pang mahahawakan. Kapag wala na siya, makakatanggap pa kami ng malaking pera. Hindi ko inaasahan na ganito kaseryoso ang dalawang batang ito kay Jiayo at Jonji. Ang mga anak ko ay siguradong majay gising na. Kailangan kong maghanda ng regalo para kay Yuan Yuan at Ting Ting. Hello. Hello. Magandang araw. Hinahanap ko si Shen, si Luting at Lu Yuan. Yuan Yuan, Ting Ting, telepono ninyo. Mag-usap muna kayo. Kukuha lang ako ng ilang bagay. Hello. Hello. Shen Shiyu, ako si Lu Yuan. Walang ibang nakakarinig sa'yo dyan, no? Elvenet, ano na kailangan mo sa amin? Tanungin mo agad si Mrs. Lee. Ano ba talaga ang nangyayari? Yung pamilya Lee, yung ipinang akong proyekto sa pamilya Lo. Bakit wala pa ring balita? Anong proyekto? Wala kaming alam yan. Hindi alam. Huwag kang magkunwari. Ang proyektong ito ay napaka-importante sa pamilya Lo. Hindi nyo siguro nakalimutan yan. Huwag mong kalimutan, yung pipi mong nanay. Nasa amin pa. Sinunod na namin ang lahat ng sinabi mo at nagpakasal na dito. Ano pa ba ang gusto mo? Sa tingin ko, ginamit mo lang kami para sa sarili mong interes. Shen Qingwan, baliw ka. Paano mo ko kinakausap? Nag-asawa na kayo sa pamilya Lee. Kay Mrs. Lee na may kapangyarihan, banggitin lang ang tungkol sa proyekto. Hindi ba't madali lang yun? Madali, ikaw na ang kausapin ng mga tauhan ng pamilya Lee. Kayong dalawa, anong ibig nyong sabihin? Gusto nyong makipag-away sakin? Sa hinaharap, huwag mo na kaming kontakin para sa mga ganito. Wala kaming magagawa sa pakikipagtulungan ng pamilya Lee. Yuan Yuan, Ting Ting, tapos na ang tawag. May problema ba? Ma, wala naman. Nuisance call lang. Huwag nyo nang pansinin ang nuisance call. Halika, tingnan nyo kung anong inihanda ko para sa inyo. Ma, ano ito? Ito ay para sa inyo. Bagay kay Yuan Yuan ang asul. Maganda kay Ting Ting ang kulay rosas. Wow, ang kintab ng mga kwintas. Ma, magkano ba ito? Para sa akin. Hindi naman ganun kamahal. Napakabuti nyo sa anak ko. Karapat dapat lang ito sa inyo. Salamat, Ma. Ang bait talaga ni Lee. Kung totoong magkakapamilya tayo, ang sarap siguro. Hindi ko pwedeng sayangin ang kabutihan ni Lee. Lee Jaeyu, King Huan, nawawala si Jonji, nawawala rin si Jaeyu.
Lee Jae-yu. Saan dinala si Lee Jae-yu? Lee Junji. Baka may nangyari sa kanya? Pero kahapon, maayos pa siya. Nakahiga lang sa kama. Ate, sina Lee Jae-yu at Lee Junji. Hindi kaya talagang wala na sila? At home. Sina Lee Jae-yu at Lee Junji. Hindi ba't palagi lang silang nandito? Sa kwarto. Saan na sila pumunta? Ma'am, ang binata po kasi. Hindi pwede, 8. Kahit na masaya tayo ngayon. Hindi pa ako nasasawang humipo sa abs niya. Huwag kang malungkot, King Huan. Wala na tayong magagawa. Ma, ayos ka lang ba? Yuan, ayos lang ako. Medyo matindi lang ang emosyon ko. Medyo nanghihina ang tuhod ko. Ma, si Lee Jae-yu at ang iba pa, hindi kaya talagang patay na? Napakabata pa nila. Napakaganda pa ng katawan nila. Ting, ano ba ang sinasabi mo? Ma, kahit na ako at si Junji ay hindi naman nag-usap pero araw-araw na magkasama. Medyo may nadama rin akong pagkakaintindihan. Nanghihinayang din ako kay Junji. Huwag niyong sabihin ang mga bagay na hindi dapat sabihin. Huwag kayong malungkot. Ang mga asawa ninyo ay hindi pa namamatay. Lee Jae-yu. Junji. Buhay ka pa pala. Pasensya na, hindi namin alam. Ano ba itong nangyayari sa inyo? Sa maalaga at masinop na pag-aalaga ng aking asawa, sa wakas ay nakabawi na ako ng ganap. Salamat, mahal. Walang anuman. Trabaho ko naman yon. Mahal, huwag kang mahiya sa akin. Sa hinaharap, magkasama pa rin tayong mabubuhay. Hindi ba't yan yung sinabi? Noong pinupunasan ko siya. Nung araw na yon, baka narinig niya? Lee Jae-yu. Buhay ka pa pala. Nakalakad ka na rin? Kung ganon, sa hinaharap, hindi ba't pwede ko nang mahawakan ang kanyang ebis? Hoy, bakit hindi mo man lang ako pasalamatan? Noong ang mga araw na nakaratay ka sa kama, ako ang laging nagpupuna sa katawan mo. Salamat. Akala ko pagising mo, mas madaldal ka na, parang wala namang pinagbago, nakahiga ka man o nakatayo. Bata ka palang ba'y tahimik ka na talaga? Tama na, huwag kang maingay. At huwag mo na akong kalikutin. Ikaw, alam mo na palang lahat. Sige na. Alam kong masayang-masaya kayo. Masaya rin ako para sa inyo. Kain muna tayo. Xiaohong, ihain mo na ang pagkain. Yuan, Ting, kumain kayo ng marami. Malaking tulong ang ginawa ninyo sa paggising ni na Junjia at Jiayo. Engan, Hindi naman. Inay, kayong dalawa ang pinakahirap. Nga, tumulong lang naman kami ng kaunti. Pero kung talagang gusto niyong magpasalamat, pabalatan na lang ni Jiayo ang hipon para sa akin. Paborito ko talaga ang hipon. ikaw na ang magbalat. CJ, Salamat, mahal. Ang bait-bait mo. kung ganon ang ginawa ng kuya ko, hindi ako papahuli. Wag na, kaya ko naman. Wag ka nang mag-abala. Ayos lang, mahal. Noong mga panahong nahimatay ako, ikaw ang nag-alaga sa akin. Magbabalat lang naman ako ng hipon para sa'yo. Wala yon. Masaya at buo ang pamilya. Nakakapanatag na ito sa akin. Ang sarap. Yuan, Ting, sandali muna. Mauna na kayong dalawa sa kwarto. May sasabihin ako sa kanilang dalawa. Yuan, Ting. Ngayong gumaling na sina Junjia at Jiayo, kayo ay makikitulog na sa kanila.
Anong nangyari? Ano ba, nahiya ka pa? Dati naman. Ganito tayo natutulog. Siguro, sa kwarto na lang ako matutulog. Dati, sinabi mo pa nga. Ang ganitong buhay. Masaya naman. Narinig mo, Narinig ko lahat ng sinabi mo. Narinig ko lahat, walang nakaligtaan. ano nang gagawin niya? Kahit bagong gising lang siya. Pero ang laki ng katawan niya, talagang hindi ako makakalaban sa kanya. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Matulog na tayo, mahal. Lijayayu, sabihin mo nga sa akin, paano mo napapanatili ang mga muscles mo? Baka naman sa gabi, naglalakad ka sa pagtulog para mag-ehersisyo. Hindi ko alam. E di hawakan ko. Kapag nahawakan ko, malalaman ko. Ano, hindi ka pa nabusog ng haplusin ng nakahiga? Hindi ba't inaasahan mong mamatay ako? Para makakuha ka ng pera. Ako. Ang mga sinabi ko, narinig niya lahat. Nagbibiro lang ako. Ang ibig kong sabihin, kapag nakalakad ka na. Sige na, wag na. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Wag mo akong istorbohin. Ano nang gagawin natin, ate? Yung mga sinabi natin kanina, parang narinig nila lahat yon. Kung malalaman talaga nila, ano nang gagawin natin? Huwag kang magpanik, King Huan. Dahil hindi naman nila diretsahang sinabi. Huwag muna tayong kumilos ng padalos-dalos. 8. Hindi mo alam kagabi, yung ekspresyon ni Lijayayu. Parang gusto niya akong lamunin. Ang kakaiba lang. Hindi ako natakot. Medyo nahiya lang ako ng kaunti. Sige, King Huan, wag muna natin pag-usapan to. Mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Mahal, Manang. Ano nang pinag-usapan nyo? Wala. Nagkukwentuhan lang kami. Sige, asikasuhin niyo na ang mga dapat niyong gawin. Paano siya nakangiti sa kahit sino? Parang ganun na lang. Siguro dumating na ang delivery ko. Kukunin ko. Mahal. Ako na ang kukuha. Ano nang gagawin? Ah, Junji, hindi mo kailangang mag-abala. Ako na lang. Alis na tayo. Kuya. Punta tayo sa study room. Lanan. Junji. Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Kuya, siguradong sigurado. Yung pangalan sa delivery slip ay Shen Xiu. Kuya, tingnan mo. Shen Qinghuan at Shen Xiu. Hindi talaga sila. Si Luting at Luyuan. Anak lang pala ng katulong nila. Bakit nila ginawa yon? Okay naman pala tong bedridden. Hindi naman tayo inaapi. At may ebis pang mahahawakan. Pag umalis na siya, malaking pera ang makukuha natin. Marami na akong nakasalamuha. Pero hindi siya mukhang may masamang intensyon. Ano nang ibig sabihin ng hindi tayo inaapi ng bedridden? Ano nang ibig sabihin noon? Baka napilitan din sila. Kung nagpakasal sila rito, pera lang ba talaga ang habol? Kuya, panloloko sa kasal to. Ayoko ng mga nanloloko sa akin. Junji, kalmahan mo muna. Luyuan, mali. Shen Xiu dapat ang tawag sa'yo. Bakit mo ako niloloko? Yung pag-aalaga mo sa akin, pagngiti mo sa akin, puro ba yon para lang? Maabot ang gusto mo? Kuya, hindi pa siguro alam ni Mama. Hindi pwedeng hindi natin sabihin. Tara. Yuan. Ting. Nakabili ako ng ilang bagong bag, anak.
Mga latest na modelo ng Herme. Mamaya pumili kayo. Kung alin ang magustuhan nyo, kunin nyo na. Hindi na po kailangan, Mama. May mga bag naman po kami. Mama. Huwag na po kayong gumastos para sa dalawang manloloko. Junji, kalmahan mo. Lee Jonji, anong sinasabi mo? Ma. Hindi naman talaga sila, mga anak ng pamilya Lu. Hanggang dito sa pamilya Lee, nanloloko pa kayo. Ma, naimbestigahan ko na. Yung nasa kanan mo, Shen Qinghua ang pangalan. Yung nasa kaliwa, Shen Shiyu. Anak sila ng isang katulong ng pamilya Lu. Bakit kayo nakipagsabuatan sa pamilya Lu para lokohin ako? Marami ng perang ibinigay si Mama sa pamilya Lu. Akala niyo ba gusto namin? Katulong ng pamilya Lu ang nanay namin. Yung dalawang, mayaman at maimpluwensyang dalaga ng pamilya Lu. Ayaw nilang magpakasal sa inyo. Kaya kaming dalawa, ang pinapalit. Anong magagawa namin? Huwag muna kayong umiyak, magpaliwanag kayo ng maayos. El Gresly, mga ginoo. Paumanhin. Kaming magkapatid ay walang kapangyarihan. Sinaluyuan at luting, ginamit ang nanay namin para pilitin kami. Inaapi kami. Kami, para maprotektahan ang nanay namin, wala kaming magawa kundi sumunod. Ang lakas ng loob nyo. Marami na akong nakikitang ganyan. Pero bakit? Parang naniniwala akong hindi siya nagsisinungaling. Naawa pa nga ako. M. Gresly, pasensya na po talaga. Ang bait-bait niyo po sa amin. Pero niloko namin kayo. Kami ni King Juan, wala na kaming mukhang maihaharap para manatili pa. Payag kaming maghiwalay, wala kaming kukunin. M. Gresly, pasensya na po. Payag pala silang maghiwalay. Hindi na nila kukunin ang pera. Hindi pwede ang hiwalayan. Hindi pwedeng maghiwalay. Huwag kang mahiya. Sa mga araw na magkasama tayo. Kayo na, ang itinuturing kong mga manugang. M. Gresly, kami. Huwag nang magpalit ng tawag, nanay pa rin ang tawag sa akin. Ano man ang inyong katayuan, ang inyong pagmamalasakit, nakikita ko naman lahat. Salamat sa inyo. Kaya nagising sina Jiayo at Jonji. Pero, Ma, Walang pero. Ipinakasal ng pamilyang Lo ang magkapatid na ito sa inyo. Malamang dahil, hinamak kayo dahil nakarete kayo. Hindi kayo inayawan ni na Shiyu at Qingwan. Napakalaking biyaya nito para sa inyo. tama si Ma. Biktima rin si Shiyu sa bagay na ito. Hindi ko dapat siya pinagalitan. Tungkol dito, talagang walang konsensya ang pamilyang Lu. Shiyu. 8. Kanina, sobra akong nag-init ang ulo. Paumanhin. Hindi ko dapat sinabi sa inyo ang mga salitang iyon. Tapos na ang usapang ito. Mag-anyaya tayo ng panahon sa mga magulang ng mga nobya. Jiayu, Jonji. Mula ngayon, dapat ninyong ituring ang dalawang ito bilang tunay na asawa. Shiyu. Paumanhin. Mapapatawad mo ba ako? Punasan mo ang sipon mo. Akala ko malaking yelo lang siya. Pero maalalahanin din pala, kanina hindi naman niya ako pinahirapan. Sakto, nakareserba ako ng tanghalian sa Hanlangsuan. Sa karaniwang tao, 3 araw na pila bago makakuha ng pwesto. Kayo namang dalawang bagong mag-asawa, subukan ninyong kumain doon. Ek, ano sa palagay mo? Magkano ba ang kailangan nating kitain para makakain sa ganitong lugar? Nga, ang laki naman ng ginastos ni mga yon. Ek, buti na lang, kasama ni Lee Jonji si Lee Jiayu para mag-park. Kung hindi at nakita niya, ang kahiyahiyang itsura ko, siguradong tatawanan niya ako. Hoy! Tingnan ninyo kung sino ito. Hoy! Tingnan natin kung sinong narito. Luyuan, Luting. Ano nang ginagawa ninyo rito? Ang tanong na yan. Dapat ako ang nagtatanong sa inyo. Dapat nasa bahay ng pamilya Lee kayong dalawa. Nag-aalaga sa dalawang nasa vegetative state. Anong ginagawa ninyo sa Hanlangsuan? Restaurant ito.
Siyempre, kumain kami. Kumain. Kayo, alam ba ninyo kung ano ang Hanlangsuan? Anong lugar ito? Kahit kami. Naghintay ng 3 araw. Nagpareserba ng 3 araw. Bago nakarating dito, kayo, ano ba kayo? Tama. Anong antas ninyo? At makikisabay pa kayong kumain sa restaurant na ito. Baka naman para manggal-akal lang ng tira-tira kayo rito. Maging magalang ka. Lahat pwedeng kumain sa restaurant. Bakit may mga antas-antas pa? Hoy, anong ipinagmamalaki mo? 2 babae lang kayo. Kung hindi dahil sa amin, hindi ninyo makakasal sa mayayaman sa buong buhay ninyo. Anak lang kayo ng kasambahay. Akala ninyo, asawa na kayo ng pamilya Lee. Kayo at yung inang kasambahay ninyo. Pang-alipin lang ang kapalaran. Luyuan, Luting. Huwag kayong masyadong magmalabis. Hindi ba kayo natatakot na malaman ng pamilya Lee ang tungkol sa pagpapalit ng ikakasal? Shen Qingwan, ang lakas ng loob mo. Gagamitin mo pa yan para takutin kami. Sasabihin ko sa iyo, kahit mabuking ang totoo, ang maghihirap ay kayong 2 lang. Hindi ako naniniwala dyan. 2 tanga. Anong silbi ng makapag-asawa ng mayaman? Kung ang asawa mo'y halos patay na. Baka, malapit ng ilibing ang katawan. Luyuan, maging magalang ka. Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanila. Hoy, naiinis ka. Naging vegetative state ang asawa. Kung madyay gising pa, ay hindi pa sigurado. Ate, huwag mo nang saktan pa ang damdamin nila. Kasi, sa ilang araw lang, mga balo na sila. Kayo'y 2 masasamang tao. Nang aapi ng labis, balang araw, magkakabayad kapalaran kayo. Bayad kapalaran. Naglakas loob kang sampain kami. Nakikita ng Diyos ang ginagawa ng tao. Masasama. Hindi man lang kayo nagpapasalamat sa amin. Tapos aabuso pa kayo. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Anong ginagawa niyo? Tingnan ninyo kung paano ko kayo pagtatagumpayin. Ano ba ang ginagawa niyo? Ano? Ayos ka lang. Luting, Luyuan. Nangahas kayong manapak sa kanila, kaya ba ninyong panagutan ang kahihinatnan? Sa liwanag ng araw na ito, ang mga anak ng pamilya Lu ay napakayabang pala. Sino kayo? Paano ninyo nalaman ang pangalan namin? Hindi mahalaga kung sino kami. Ang may bahay ng pamilya Lee ay talagang pinapahalagahan ang magkapatid na ito. Kung nangahas kayong manapak sa kanila, kaya ba ninyong panagutan ang responsibilidad? Si Luting at Luyuan, hindi pa rin ba ninyo nakikilala ang magkapatid na Lee? Huwag kayong magtangka ng kalokohan. May mata siya sa likod. Nakita pa niya yon. Ate, pogi naman itong 2 lalaki. Baka naman sina Shen Shiyu at Shen Qingwan ang nagpapalamon sa kanila. 2 probinsyana ang pumasok sa lungsod. Lumaki naman ang apog. Natuto pang magpalaki ng binatang pinalalamon. Mukhang malaki ang binigay sa inyo ng pamilya Lee. Huwag kang magsalita ng ganyan. Luyuan, alam mo ba kung gaano nakakatawa ang sinabi mo? Anong nakakatawa? Nag-asawa ng isang walang kwenta, tapos sa labas pa naghanap ng iba. Ew, napakawalang hiya ninyo. Ang 2 nila. Baka naman noon pa, ay ganyan na rin inaapi. Ang 2 babaeng ito, alisin niyo. Sino ba kayo? Gusto pa ninyo kaming paalisin? Ano ba ang halaga ng 2 binatang pinalalamon? Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Bisita kami rito. Pasensya na, MS, Lu. Ang utos ng Young Master ang may pinakamataas na autoridad. Sinusunod lang namin. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay restaurant ng pamilya Lee. Luting, Luyuan. Kayong 2, talagang wala ng pag-asang matuto. Nasa teritoryo na ng iba, hindi pa rin alam kung sino ang masusunod. Ano? Kayong 2 ang mga young master ng pamilya Lee. Ano? Kahit ang dati ninyong magiging mapapangasawa ay hindi nyo maalala. Young Master Lee, nagkakamali kami. Kanina, kami ay hindi nakakilala sa tunay na halaga. Young Master Lee, patawarin ninyo kami. Kami ang dapat na magiging mapapangasawa ninyo. Oo nga. Dahil sa 2 impostor na ito, mga anak sila ng mga katulong. Hamak tulad ng kanilang ina. Paano sila magiging karapat-dapat sa inyo? Kanina pa. Hindi ba't sinabi ninyong mga kabit kami? Ginoong Lee, sa totoo lang, matagal na naming hinahangaan kayo ng kapatid ko dahil lang sa 2 ito. Gusto nilang makapag-asawa ng mayaman, kaya nung mismong araw ng kasal, pinalitan ang tunay na nobya. Katarantaduhan. Oh. Hinahangaan kami.
Pero kanina ko mismo narinig na sinabi mong mga walang kwenta kami ng kuya ko. Ano ba? Sinapian kaya siya ng demonyo kanina? Ginoong Lee, pasensya na po. Nagkamali lang kami sandali. Ganito na lang. Palitan na lang natin ngayon, okay? Ako at ate ko ang papayag magpakasal sa inyo. Hindi na kailangan. Hindi na kailangang palitan ang kasunduan. At sa tingin ko, ang pakikipagtulungan ng pamilya Lee at Lu ay pwede nang tapusin dito. Paumanhin, binibining Lo. Ang tagal nating nakipag-usap sa dalawang to. Nagutom na ako. Tara, kumain na tayo. Jayayu, ang galing mo kanina, nang tuksuhin mo sila, hanggang sa idol kita. Tara na. Ikaw ang may kasalanan. Tingnan mo ang dalawang magandang anak na pinalaki mo. Ano naman ngayon? Dalawang masasamang tao, nakapasok sa pamilya Lee. Akala nila'y naging reyna na sila. Hindi na kami pinapansin. Baka naman ang dalawang bata, ang nakagalit sa mga binibini, Shiyu, Chingwon. Huwag ninyong gagalitan ng pamilya Lo. Kailangan kong kausapin uli sila. Inay, bakit ka na parito? Bienan. Sasabihin ko pa naman sana na sa weekend, ay sasanduan ko kayo. Inay, paano ka nakarating? Naglakad lang po ako. Mula sa Lu Residence, mga mahigit 1 oras din ang nilakad ko. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa amin? Inay, bakit hindi ka naghintay na kami ang sumundo sa iyo? Nami-miss ko kayo. Gusto ko lang makita kung maayos ang buhay ninyo. Chingwon, Shiyu, Bienan. Namimiss lang kayong dalawa nito. Mag-usap kayong mag-ina ng maayos. Hindi na ako makikialam. Maayos ba ang buhay ninyo? Inay, huwag kang mag-alala. Alam na nila ang tunay naming pagkatao. At mabuti naman ang trato sa amin ng pamilya Lee. Huwag kang mag-alala. Baka naman. Dapat maghiwalay na lang kayo. Inay, bakit bigla mong binanggit yan? Sa tingin ko, mas mabuti pa rin kung ang dalagang si Lu Yuan, at ang pangalawang dalagang si Lu Ting ang magpakasal dito. Inay, sina Luyuan at Luting ba ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Nakalimutan mo na ba kung paano tayo? Pinilit noon. Sila ay dalawang, balo na walang kahubdan. Kailan may hindi masisiyahan? Inay, sinaktan ka na naman ba nila? Inay, hindi ko hahayaan na magkatotoo ang gusto ni Luyuan at Luting. Ang pag-aasawa ay hindi laruan. Bakit nila magagawa ang lahat ng gusto nila? Kung susunod tayo sa kanila, lalo lang tayong lalapastanganin at aapihin nila. Mga anak, nasagasaan ninyo ang pamilya Lu. Ang dalagang si Lu Yuan at ang pangalawang dalagang si Lu Ting ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Hindi ko kayang panoorin kayong magsugal sa inyong kinabukasan. Kailangan sila ang magpakasal sa pamilya Lee. Inay, hindi mo alam kung paano tayo ininsulto at pinahiya noon. Bakit sila pa ang pinapanigan mo? Para pilitin kami? Inay, alam ko ang iniisip mo. Kung gusto mong manakit o magalit, sa akin ka na lang. Pero hindi na kami pwedeng umurong pa. Nanay, inay. Ano ba yan, inay? Saiyu, Chingwon. Kasalanan ko, mga anak, dahil sa akin, nagtiis kayo ng matagal. Pero sinaluting at Luyuan, simula pa lang, ayaw na talaga nilang magpakasal sa pamilya Lee. Dahil ayaw nila sa magkapatid na Lee, na mga gulay noon. Ngayong gumising na sila, biglang interesado na naman sila. Alaynan, gusto lang nilang makinabang, hindi natin dapat payagan yun. Mula ngayon, hindi na ako makikinig sa kanila o gagawa ng kalokohan. Tama si ate. At saka, napakabait sa amin ni Inali. Kaya wala tayong dapat ikatakot sa dalawang yun. At saka, yung dalawang yan, baka napagalitan na nga ni Lee Junji at Lee Jayayu. Yung sa restaurant, hindi man lang nila nakilala yung magkapatid na Lee. Tapos,
Harap-harapan pa nilang sinabing, mga walang kwenta, nga, alaynan. Mga ginoo ng pamilya Lee. Ganoon ba kayo katapang para sa inyo? Katapang? Hindi naman siguro ganon, kasi sinaluyuan at looting. Ininsulto rin naman nila iyon, kaya kailangan nilang ibalik ang respeto nila. Mas mayaman ang pamilya Lee kaysa sa pamilya Lo. Yung dalawang ginoo, hindi naman siguro. Naglalaro lang, di ba? Junji, Jayayu, nandito na kayo. Hindi pa kayo nagkikita, di ba? Ito ang nanay namin. Tita, ako si Jeyu. Dahil sa kondisyon ko noon, hindi ako nakadalaw. Pasensya na po. Tita, ako si Junji. Asawa ni Shiyu. Ayos, ang gagaling ninyong dalawa. Hindi marunong magsalita ang nanay ko. Pinupuri niya kayo. Ay. Tita, ang galing ng mata nyo. Kaya pala nung una kong makita kayo, parang matagal na kitang kilala. Ang daldal mo. Si Luyuan na naman, ano ba talaga ang gusto niya? Ma, huwag kang matakot. Sagutin mo at i-on ang speaker. Makinig tayong magkasama. Shenling, ang tapang mo na ha. Petit tawag ko ay hinahang mo. Pinapunta kita sa bahay ng mga Lee para sa isang bagay. Bakit ang tagal mong hindi umuwi? Paalala ko sa iyo. Huwag kang mag-isip ng masama. Ngayon, kailangang pumayag ang dalawang mong anak na walang pakundangan, nang walang kibo. Ngayon din, umuwi ka agad dito, para magulat sa akin. Luyuan, bakit hindi ka pa rin sumusuko? Ang dalawa nilang iyon, ay ang mga babaeng kinikilala ng nanay ko bilang manugang. Gusto mong pumalit? Sa susunod na buhay na lang. Lee Junji, bakit nandito ka rin? Ipasa mo kay Shenling ang telepono. Huwag kang bastos sa nanay ko. Nandito siya sa bahay ng mga Lee. Wala kang karapatang mag-utos. Ma. King Juan. Paano kung si Mama ay tumira na lang dito sa amin? Hindi pwede. Nakakahiya naman yan. Bienan, huwag ka nang mahiya sa amin. Magkakapamilya na tayo. Mas masaya pa nga ako kung titira ka dito. Tama. Sapat naman ang mga kwarto dito sa bahay. Pagdating ng panahon, bibili tayo ng mga gamit para kay Mama. Alaynan. Tama. Kapag tumira na siya dito, hindi na siya guguluhin ng pamilya Lu. Tara, Bienan. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Tingnan natin kung ano pa ang kailangan. Tara. Hindi ko inakala na si Lijayayu na mukhang malamig ang ugali. Ay napakabait at magalang pala kay Mama. King Juan, Aysan. sumama ka sa aking silid-aklatan. May sasabihin ako sa'yo. Ha? Hoy! Kanina lang. Salamat sa pagpapastay kay nanay. Kung umuwi si nanay sa bahay, yung dalawang masasamang tao, baka kung ano ang gawin sa kanya. Lijayayu, ang bait mo. Walang problema. Ito lang ang dapat kong gawin. Nga pala, ano ang kailangan mo sa akin? Hindi kaya pipirma ka ng something, kasunduan sa pag-aasawa? Parang sa mga teleserye, yung hindi makikialam sa isa't isa, at iba pa. Bakit siya nagpuri ng isang beses, tapos hindi na ako pinuri? Talagang hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Ano ba ang iniisip mo? Halika, tingnan mo. Anong shampoo ang ginagamit niya? Ang bango. Ito sinaluyuan at looting. Ebidensya ng kanilang masamang gawain. Inimbestigahan namin ni John Jay ang pamilya Lu at sinuri rin namin, sinaluyuan at looting, pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya. Pagdukot sa iba at iba pang ebidensya. Kung muling manggugulo sila, ang mga bagay na ito, magdudusa sila. Kaya, ginawa ninyo ito para sa amin. Hindi matakot sa pamilya Lu. Kaya ginawa ninyo ito. Ang pamilya Lu ay hindi tumutupad sa pangako. Dapat noon pa sinaway. Lijayayu, ang bait mo. Dapat lang. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? John Jai, sa tingin mo hindi sila mag-aaway?
Hindi. Pero si King Juan, simula bata pa ay maingay, at hindi marunong magpigil ng salita. Baka si Jayayu, masiraan ng loob. Hindi, pupuntahan ko na lang sila. Ay. Nag-aaway ang mag-asawa. Saan ka pupunta? Junjay, bitawan mo muna ako. Ikaw pa rin. Ayusin mo muna ang sarili mo. Ang cute-cute niya. Parang isang maliit na kuneho na nahihiya. Junjay, wag mo na akong asarin. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang pinag-usapan nila? Ano ang sinabi? Kaninang umaga nang lumabas kami ni Kuya, imbestigahan namin ang pamilya Lu. Napag-alaman namin na ang dalawang anak na babae ng pamilya Lu, puro kasamaan ang ginagawa. Hindi lang nila inabuso ang pondo ng kumpanya. Ninakaw pa nila ang mga ari-arian. Kung maglakas loob pa silang mga bala, malaking halaga ang babayaran nila. Luyuan at luting, sobra na ang ginagawa nila. Engan, Balang araw, magbabayad sila sa ginawa nila. Junjay, salamat sa lahat ng ginawa mo. salita lang ang pasasalamat. Wala bang tunay na aksyon? Ano ba ang gusto mo? Sandali, Junjay. Ako, Junjay, naalala ko. May iba pa akong gagawin. Uwi muna ako sa kwarto. Ayos lang, pero sa susunod, talagang kukunin ko yon. Bienan, sa tingin ko, malapit na tayong magkaroon ng apo. Shiyu, Qingwan, baka sila nga ang tunay na kapalaran ninyo. Ate, mag-isip ka ng paraan, ang pamilya Lee at tayo, matapos magwakas ang pakikipagtulungan. Bumagsak ng husto ang kita ng kumpanya. Marami ring mga veteranong empleyado ang umalis. Kung malaman ito ni tatay, wala na tayo. Tumigil ka nga, akala mo ba hindi ako nag-aalala? Nag-iisip nga ako ng paraan. Array. Ting-ting. Halika. Samahan mo akong pumunta sa pamilya Lee. Ano, mga bata, hindi ba't nag-date kayo? Bakit ang aga ninyong umuwi? Kayo ba ay? Magandang araw po, ma'am. Ako si Luyuan. Ito naman ang kapatid kong si Luting. Ano po ang pakay ninyo? Ma'am, pwede po ba kaming makipag-usap sa loob? Dito kasi. Hindi masyadong maganda, HMM. Kung gusto ninyong, kunin ang nanay ni Shiyu at Qingwan. Sasabihin ko sa inyo, walang pag-asa. Hindi po, ma'am. Hindi po iyon ang dahilan ng pagpunta namin. Tama. Hindi kami narito para siya ay kunin. Ang mga nagawa namin noon, amin na pong na-realize ang pagkakamali. E ano nga ba ang pakay ninyo? Mrs. Lee, alam po namin na mali talaga ang ginawa namin noon. Ngayon, wala na kaming mukha para humingi ng pabor. Pero sana po ay isipin ninyo ang dating pagkakaibigan ninyo sa aming ama. At bigyan ninyo kami ng pagkakataong magbago. Pwede po bang ibalik ang pakikipagtulungan sa Lu Corporation? Hindi naman ninyo kailangang lumuhad sa akin ang mga bagay sa kumpanya. Matagal ko nang ipinasa kay Jiayu at Junjia. Mauna na kayo. Pero ayaw nilang makinig sa aming paliwanag. Kami rin po ay wala na talagang ibang paraan. Kung ayaw nilang makinig, ako bilang kanilang ina, hindi rin maganda na salungatin ko sila. Mauna na kayo. Nako, ano ba talaga ang gusto ng pamilya Lee? Mas pipiliin pang makipagupo sa pipi, kaysa sa amin. Kami ang mga anak ng pamilya Lu. Ganito lang ninyo kami tatretuhan. Ano ba itong ginagawa ninyo? Ma'am, alam po namin na nagkamali kami.
Noon ay wala pa kaming kaalaman sa mundo. Pero ang kumpanya ay pinaghirapan ng aming ama. Hindi namin kayang, hayaan lang itong bumagsak. Nakikiusap kami, maawa po kayo, patawarin ninyo kami. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Tama na, tumayo na kayo. Ang usapin sa pakikipagtulungan ay ibabanggit ko, pero hindi na kayo dapat muling pumunta sa bahay ng pamilya Lee. Salamat po, ma'am. Hindi na po kami muling magpapakita. Hindi pwede. Hindi pwede. Kayong dalawa. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Ha? Alam ninyong hindi kayo tatanggapin dito, kaya kay nanay na kayo lumapit, no? Hindi po, Li Xiao. Kami lang po ay, Ma, nadala ka ng mga magagandang salita nitong dalawa. kayong dalawa. Ano ba ang nangyari? Noong huli kaming kumain, sa Hanlinsuan. Silang dalawa, hindi nila kami nakilala. Sa harap mismo namin, tinawag kaming mga walang kwenta. Malinaw na malinaw ang pagkakaalala ko. Hindi po, lahat yon ay hindi pagkakaunawaan. Talagang sinabi ninyo. Akala pa ninyo silang dalawa ay mga pabigat lang. Gusto pa nilang sundin ang kasunduan sa kasal, para mapalitan, at mapasok ang pamilya Lee. Ang usapin ng pagpapalit ng ikakasal. Ayaw ko sanang pag-aksayahan ng panahon. Pero ang paghihiwalay ni na Shiyu at Chingwan, at ang pagpasok ninyo rito, hindi mangyayari. Mukhang, ang sinabi ko kanina, kailangan kong bawiin. Hindi po, madam. Pakinggan ninyo po muna ang paliwanag namin. Lahat yun ay sina Shen Shiyu at Shen Qingwan. Ang dalawang masasamang yun, habang hindi namin napapansin, palihim nilang pinalitan. Ginawa nila ang dayaan. Tama na. Hanggang kailan pa? Kayong magsisinungaling. Talagang napalaki ni Laulu, ang dalawang magandang anak na babae. Jun Jia, Jia Yu, samahan ninyo sila palabas. Ano na hinihintay niyo? Umalis kayo. Napakasama ng pamilya Lee. Grabe na ang pang-aabuso nila. Nakikiusap na nga kami ng napakababa sa kanila. Talagang sobra na ang pang-aabuso. Baka naman. Ganito na lang ang magiging kapalaran natin. Ate, may magandang ideya ako. Nakalimutan mo ba, marami tayong kaibigang reporter. Siguradong totoo ang sinasabi ko. Kukunin mo ba o hindi? Kapag nailabas ito, siguradong mag-iingay ang buong lungsod. Kukunin. Malaking balita. Syempre kukunin ko. Makinig kang mabuti, ang dalawang manugang ng mayamang pamilya Lee, sina Shen Shiyu at Shen Qingwan, ay mga kabit na umangat sa pamamagitan ng pekeng pagkakakilanlan. Isipin mo, ang nanay nila ay isa lamang, katulong na hindi marunong magsalita. Saan nila nakuha ang karapatang makapag-asawa sa pamilya Lee? Dahil sa mga mabababang pamamaraan. Shen Shiyu, Shen Qingwan. Ito ang dahilan kung bakit kayo pinilit. Ayos, malaking iskandalo ito. Gagawa agad ako ng headline. HMP, HMP, HMM. Janji. Lanan. Tingnan mo ito. Kuya. Siguradong, gawa ito ng magkapatid na Lu. Ang presyo ng stock ng pamilya natin ay lubhang nagbabago-bago. Luting, Luyuan. Malaking problema ang kanilang nahaharap ngayon. Ngayong araw, kung hindi ko papaluin sina Luyuan at Luting, hanggang mawalan ng ngipin, ang pangalan kong Shen Qinghuan, ay isusulat ko ng pabaliktad. Kayo ay nakakita na rin. Alainan. Sila ang nang-api, hindi ko inaasahan, na sila pa ang unang magsumbong. Hindi ko kayang lunukin ang galit na ito. Kailangan kong singilin sila. Huminahon ka. Ito ay aming asikasuhin. Aalagaan ka namin, huwag mong kalimutan. Si Luting at Luyuan ay may bahid pa sa amin. Ang pangyayaring ito ay talagang magbibigay sa kanila ng leksyon. Alainan. Ang aking asawa ay hindi dapat husgahan nila.
Ate, ano sa palagay mo? Ang gagawin nila, baka ganito. Lumalamig na ang panahon. Oras na para mabangkarote ang Lu Corporation. Tama na, King Juan. Huwag kang magbiro, pero sa tingin ko, siguradong may paraan sila. Naipadala na. Ang pamilya Lu ngayon, mukhang malalagot na. Hindi ko alam kung paano. Pagsasabihan ng matandang Lu, ang dalawang itong salot. Tingnan niyo ang inyong mga cellphone. Sinaluyuan at Luting ay puno ng kasamaan. Pangmatagalan nilang inabuso ang kanilang posisyon. Nagnakaw ng pondo ng kumpanya at umangkin ng mga ari-arian. Hanggang sa pagpapabaya sa sahod ng mga empleyado. Kasama ang pagkalat ngayon ng maling chismis at paninira sa kapwa, ay bumuo na ng mga krimen. Ang Lee Group ay hindi magpapalampas nito. Ayon sa proseso ng batas, isusumite namin ang ebidensya sa kinaukulang ahensya. At haharapin nila ang buong pananagutan. Ate, tingnan mo. Matalino ang mga netizen Sinaluyuan at Luting ngayon. Wala na silang magagawa. Kapag gumawa ka ng masama, babalik sa'yo yan. Lanan. Hala, kuya. Bumalik na ang presyo ng stocks. At patuloy pa itong tumataas. Hindi pa sapat yan. Makipag-ugnayan sa mga supplier. Hindi na natin hahayaang makabangon pa ang pamilyang Lu. Sige, kuya. Grabe ka talaga. Walang patid Pero, kahit ano pa ang sabihin, ang pangyayaring ito ay isang malaking leksyon para sa kanila. Naniniwala akong mula ngayon, hindi na nila tayo guguluhin. Tatay. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Aksidente lang po talaga ito. Aksidente, mga salot. Alam mo ba kung sino ang kinainisan mo? Winasak ninyo ang kumpanya ko. Mula ngayon, wala na akong anak na tulad ninyo. King Juan, napanood mo na ba yung balita? Nagdeklara na ng bankruptcy ang pamilya Lu. Esan, nakita ko na. Sa pagkakataong ito, sina Junji at Jaya Yuli, malaking tulong talaga sa atin. Ang utang na loob na ito, paano natin ito mababayaran? Gusto mo bang bigyan sila ng regalo? Pero ang yaman nila, wala silang kulang sa kahit ano. Junji, salamat sa lahat ng ginawa mo. Salita lang yan. Wala namang aksyon. Ano ba ang gusto mo? Sandali, Junji. Puntahan ko kaya si Junji at tanungin. Esan? Hoy, Junji. Mayroon ka ba ang gustong regalo? Regalo? Wala naman. Pero, gusto kong kumain ng luto mo. Ano sa tingin mo? Sakto, medyo gutom na rin ako. CJ, luluto ako ng pansit para sa'yo. CJ, Junji, kainin mo na habang mainit pa. CJ. Shiyu, ang sarap ng luto mo. Mas masarap pa kaysa sa mga chef sa Hanling Swan. Luto nila. Ay naku. Kuya, nasa study room pa ba si Jayayu? CJ, luluto rin ako ng pansit para matikman niya ang gawa ko. Hoy, Hayaan mo siya, hindi naman. Sasabog ang kusina, di ba? paglabas niya, malalaman mo, hindi siya ang kinakabahan ako. Ang kinakabahan ako ay ang kuya mo. Ha? Ano sa tingin mo? Okay naman, di ba? Ano sa tingin mo? Okay lang ba? Ganap. Xing Juan. Mahilig ba si Jayayu sa noodles? Kung hindi, palitan na lang natin. Hindi siya magkakalakas loob na hindi magustuhan ang luto ko. Hala, siguradong gutom na siya ngayon. Ate, hindi na ako magsasalita. Hoy, Hoy. Hayaan mo na lang kumain ang kuya ko. naku, huwag ka nang magtrabaho. Lee Jayayu, tingnan mo kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Kumain ka muna. Masama kung magugutom ka. Ano ito? Squid ink noodles. Ha? Wala akong nilagay na pusit. Paano mo nalaman?
Kanina, nag-aalala pa si ate na baka hindi mahilig sa noodles si Lijayu. Mukhang hindi naman ayaw niya. Siguradong napakasarap ng luto ko. Malapit na niyang maubos. Nako, hindi ko pa natitikman. Hoy! Yung huling parte na ito, tikman ko rin. Ako ang nagluto. Hindi ko pa natitikman. Ang sarap-sarap siguro, ano? Yun ang mga chopsticks na ginamit ko kanina. Bakit ang pangit ng lasa nito? Anong kakaibang lasa ito? Wala naman akong nilagay na pampalasa. Okay lang naman sa tingin ko. Ha? Yung noodles na napakapangit ng lasa, hindi man lang nagbago ang mukha ni Lijayu. Malapit na niyang maubos. Hindi man lang kumunot ang noo niya. Sinasadya siguro ito ng hayop na ito. Ting-ting. Tulungan mo ako sa pagbubuhat ng mga kristal. Ate, hindi ba ito yung purple na kristal na paborito mo sa auction? Ipapaubos mo na rin ba ngayon? Kasalanan lahat ito ng pamilyang Lee. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo mapapariwara ng ganito. Ginigipit tayo ng todo ng pamilyang Lee. Ngayon, pati si tatay ayaw na tayong tulungan. Ting-ting, ikaw na lang ang meron ako. Ate, huwag kang mag-alala. Tiyak na, gaganda rin ang lahat. Ang mga taong nang api sa atin. Tiyak na papagbayarin ko sila, ng husto. Lahat ito ay gawa ni na Shen Shiyu at Shen Qingwan. Sila ang may gawa nito. Kailangan kong lipulin silang. Dalawang iyon. Tingnan mo sina Li Jiayu at Li Jonji, ang pagiging protektibo nila. Ang dalawang babaeng iyon ay tiyak na paborito na sa pamilyang Li. Kung hindi, bakit pakikilos ng ganito ang pamilyang Li para sa kanila? Kung ganoon pala kahusay ang samahan nila, edi tayo ay ganito. HMM. Ting-ting. Sa pagkakataong ito, susundin kita. Hello. Ginoong Lee, ako si Luting. May mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ayaw kong makipag-usap sa mga Lu. Paalam. Huwag mong ibaba ang tawag. Tungkol ito, kay Shen Shiyu at Shen Qingwan. Magpatuloy ka. Nabangkarote na ang pamilya Lo. Lahat ng ari-arian namin, ipinagbili na para bayaran ang utang. Pero noong naglilinis kami, nakita pa namin ang mga gamit ni na Qingwan at Shiyu. Gusto naming itanong kung kailangan pa nila. Siguro hindi na nila. Kailangan yun, di ba? Huwag kang maglaro-laro. Hindi na kami mananakit ng iba. Talagang alam na namin ang pagkakamali namin mula noong nangyari yun. Araw-araw kaming nag-iisip tungkol sa sarili namin. Inggit lang ang Samaira sa amin. Sinisumpa ko, hindi na kami muling mananakit kung hindi pa rin kayo kampante. Ginoong Lee, bakit hindi kayong dalawa ang kumuha para kina Qingwan at Shiyu? Kayo namang dalawang lalaki. Hindi naman namin kayong magagawa ng masama. Ihanda mo ang mga gamit. 2:00 ng hapon, kami ang kukuha. Kung maglalaro ka ng laro, pananagutan mo ang kahihinatnan. 2:30 ng hapon, may sorpresa sa bahay ng mga Lo. Ting-ting. Magtatagumpay kaya talaga tayo. Sina Shen Shiyu at Shen Qingwan. Darating kaya talaga sila. Huwag kang mag-alala, ate. Text message na ipadala ko na kay Shen Qingwan. Base sa ugali nila, tiyak na darating sila. Ginoong Lee, dumating na rin kayo. Tuloy po kayo, umupo. Ganitong mga plastik na bangko na lang ang natira. Sana huwag ninyong isiping pangit. Nasaan ang mga gamit? Kukunin lang namin at aalis na. Hindi na kailangang umupo. Huwag kayong magmadali. Alam na namin ang pagkakamali namin. Bigyan ninyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Kaming magkapatid, handang magpakababa at maglingkod sa inyo. Oo, alam namin.
Nasa puso ninyo, sina Shiyu at Chingwan lang ang mahalaga. Pwede kaming walang katayuan. Kahit bilang mga katulong lang, payag kaming maglingkod. Kuya, mukhang niloko ka. Wala namang kukunin na gamit. Umalis na tayo. Ginoong Lee. Ginoo, nakikiusap kami sa inyo. Tulungan ninyo kami, kaming mga walang matakbuhan. Wala na talagang ibang paraan, kaya ginawa namin ito. Ito lang ang naisip naming paraan. Sa ngalan ng pagkakakilala natin, sa ngalan ng pagkakaibigan natin, awa naman, kahabagan ninyo kami. Basta pumayag kayo. Gagawin ko ang lahat. Ano ba yan? Hindi epektibo sa akin ang ganyan. Si Shiyu lang ang nasa puso ko. Ang ginagawa ninyo, lalo lang nakakadiri. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Kayong dalawa, ano nang ginagawa ninyo? King Juan, hindi yan ang iniisip mo. Huwag ka nang magpaliwanag. Napakabulag ko pala. Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan kita. Nagluto pa ako ng pansit para sayo. King Juan, kumalma ka. King Juan, Shiyu, huwag kang magkakamali ng akala. Nababaliw lang kami sa pag-aalala. Wala kaming ibang intensyon. Hindi. Kanina, nang yakapin ni Luyuan. Si Janjay. Parang may kakaiba. tumahimik ka. Shiyu, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan nila. Wala namang nangyari sa amin. Sila ang nanliligaw sa amin. Luyuan, Luting. Alam ko, nakaloko kayo kay King Juan. Pero hindi sa akin. Pinaghirapan ninyo ang pagganap sa palabas na ito. Hindi ba't para lang? Ako'y maling lang. Shiyu, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Luyuan, Luting. Binigyan na namin ng kapatid ko ng pagkakataon. Kung hindi pa rin kayo titigil at hindi magbabago, edi, dapat ninyong bayaran ang inyong mga pagkakamali. Jilly. Tulungan mo ako, Jilly. Alam ko na ang pagkakamali ko. Shiyu, hinawakan ako ni Luyuan kanina. Nadumihan na ako. Sinisumpan ko. Wala akong ginawang anumang bagay laban sa'yo. Buti na lang at naniniwala ka sa akin. Bakit ka nadumihan? Hoy, huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Naniniwala ako sa iyo. At kay Jayayu. Ay, nadumihan talaga ako. Kailangan yakapin mo ako para malinis ulit ako. Ayos lang. Yakap, wag na lang siguro. Kung hindi mo ako yayakapin, ibig sabihin ayaw mo na sa akin. CJ. Yakapin mo ako. Yakap. Ayos lang, hindi kita inayawan. Kanina, nang ipagtanggol mo kami, ang galing-galing mo. Ang pogi mo. Anong nangyari? Tumakas si King Juan kanina. Sana naman ay wala silang magiging problema. Naku, hindi masalita ang kapatid ko mula pagkabata. Siguro, hindi niya maipaliwanag ng maayos kay ate. Umuwi na tayo agad. Bilisan natin. Hoy, hintayin niyo ako. Lee Jaeyu talaga. Nakita kitang nakayakap. Kay Luting na ayaw ko. King Juan. Anong ginagawa mo? Bakit mo inaayos ang gamit mo? Nag-aayos ako ng gamit. Aalis ako at maghihiwalay tayo. Ayoko. Bitawan mo ako. Lee Jaeyu, sasabihin ko sa'yo. Ayaw na ayaw kita. King Juan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Talagang hindi totoo yon, malaking pagkakamali lang. Nakita ko mismo. Ano pang paliwanag ang kailangan ko? King Juan. Kung talagang gusto ko, si Luting. Bakit ko pa gagawin ang mga bagay na ito? Bakit pa ako magsasalita para sa'yo? Bakit ko papabagsakin ang Lu family? Hindi ako magaling magsalita ng mga magagandang salita. Pero hindi kita kailanman ipinagkanulo. May recording ako sa phone ko. Si Luting ang nagsabi noon. Sa akin tungkol sa Lu family, at sa mga gamit ninyo, gusto kong mabawi ang mga yon para sa inyo. Ito ay bitag na ginawa ni Luting, para pagawain tayo. King Juan, huwag kang magpaloko sa kanya. Maniwala ka sa akin. Pwede ba? Tama ka. Tiyak na ginawa lang iyon ni Luting, para galitin ako. Lee Jaeyu. Paano mo nasabi, ang napakaraming salitang iyan? Medyo hindi pa ako masanay. Kasi natatakot ako, na kung hindi ako magsasalita ng marami.
mawawala ka sa akin. Pasensya na, King Juan. Kasalanan ko. Sige, pinapatawad na kita. King Juan, Tara na, nag-aalala na siguro sila. King Juan, okay ka lang ba? Ate, okay lang ako. Hoy, ako ba? Ay dumating sa maling oras. Ikaw, ganito ka nakalaki. Hindi ka na pwedeng basta-basta. Na umalis nang walang paalam. Hindi pagkakaintindi lang yun. Ay, alam ko na, ate. Kanina lang, nag-init lang ang ulo ko. Ipinaliwanag na sa akin ni Jayayu. Hindi ko na ulitin yon. Pero yung magkapatid na Lu, ang tagal nilang, nakakainis talaga. Okay lang, ngayon silang dalawa ay nasa presinto na. Kung may palusot man sila, hayaan mo silang, sa pulis magpaliwanag. Basta, hindi na sila muling manggugulo sa atin. Anong pinag-uusapan? Ang saya-saya ninyo. Ma, Jiayu, Jonji, huwag ninyong kalimutan. Yung inihanda ninyong sorpresa. Shiyu. Mula ng unang beses kitang makita, sa unang sulyap pa lang, naakit na ako sa iyong katatagan at lambing. Ang iyong walang sawang pag-aalaga ang nagturo sa akin kung ano ang responsibilidad at pag-ibig. Noon pa man, may utang na ako sa iyong isang pagluhod. Ngayon, babawin ko. Shen Shiyu, pakakasalan mo ba ako? Upang maging tunay kong asawa. At makasama kita habang buhay. gusto ko. King Juan. Ako. Hindi ako magaling sa matatamis na salita. Pero gusto kitang protektahan, alagaan, at gawing laging nakangiti, nang ganoon kasaya. Kahit hindi masarap ang pansit mong luto, gusto ko pa ring ubusin. Kahit ang dami ng iyong sumpong, gusto ko pa ring magpalambing. King Juan, pakakasalan mo ako, hindi ba? Sige, gusto ko. Mabuti, ayos. Mula ngayon, tayo na, ang tunay na magkakapamilya. Buong puso akong natutuwa. Mga anak ko, sa wakas ay nakita na ninyo ang sarili ninyong kaligayahan. Ako ang inyong madrasta, kailangan kitang makausap. Ako si Liuling. Ako ang inyong madrasta. Ito ang testamento ng tatay ninyo. Mula ngayon, ang Shen Group ay mapapasa akin lamang. Hoy, ano nang sinabi mo na aksidente si Janji nang pumunta siya sa akin? Buti na lang ligtas ka. Pero sabi ng doktor ang binti mo. Gagaling din yan. Maghiwalay na tayo. Hindi kita pwedeng hadlangan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit habang buhay kang, hindi makakatayo, hindi kita iiwan.